Okay guys, the other part is the unintentional abortion. So medyo may question ako dun sa unintentional abortion. Only because as per yung explanation ng unintentional abortion. Like say for example, yung nanay buntis, sinuntok ng kung sino man na nag-cause sa panganganak niya tapos namatay yung bata. Okay. Otherwise, sa case na to, I don't see it as an unintentional abortion kasi they were trying to deliver the baby. This is something na I'd say debatable. Okay? Pero para sa akin, I don't see it as an unintentional abortion. And then, doon naman sa sinabi ng medical legal, based doon guys sa death certificate, okay? Ang nakalagay sa death certificate is hemorrhage secondary to laceration of the uterus, okay? So I went to look it up. So nakalagay doon yung spontaneous uterine laceration in labor, okay? Yun yung pag-rupture ng uterine wall, okay? A complete disruption of uterine wall is synonymously used of intrapartum uterine corpus injuries. However, uterine laceration, partial and minor myometrial tear is not well characterized. Okay? So, basically, ayun, dito sa example na to, yung uterine laceration can cause a catastrophic, massive hemoperitoneum and should be noted as a type of intrapartum uterine injury in clinical practice. So, ano ba yung hemoperitoneum? Okay, so basically, it's just a type of internal bleeding. Okay, that characterize. Okay, when you have this condition, blood is accumulating in the peritoneal cavity. The peritoneal cavity is a small area of space located between your internal abdominal organs and your inner abdominal wall. So basically, yun yung sa loob ng iyong uterine. Again, let's just make a recap. So, number 1, hindi ka dapat nagpapakain ng manganganak na. Okay? Any operative, okay, na procedure, whether yan is stat or meron kaming isa pang elective, hindi na po kami nagpapakain ng pasyente. Okay? Considering yung mga anak. Kasi nga po, number 1, ina-avoid namin na matae si nanay habang nanganganak. Okay? Otherwise, kasi imaginein mo ito yung opening ng nanay. Okay? Ito yung opening ng nanay, tas may opening din dito yung isa. Yun yung sa tae. So, nandito sa gitna, pinupush namin yan. Pag nagka-crowning na yung bata, pinupush namin yan para yung part nung pag na-poop si nanay, hindi maano ni baby. Okay? Number 2, yung pag-push, okay, or fundal pressure na tinatawag. Ganun ba kalala na mangingitim yung area na yun? I don't think so. Either way, nakikita na nila bumabagsak yung kanyang heart rate. So, baka nagsi-CPR na rin sila. Bakit? Nasaan ba ang fundal? Nandito lang po yan sa ilalim ng dede ng babae. Nasaan po ba ang puso? Naandun din po. So, pinapump na rin, nagsi-CPR na rin sila habang nagpupush sila. Possibilities are endless. Yung sinasabi ni Attorney Garrett, reckless imprudence resulting to homicide because of the fundal pressure. I can say yes, I totally agree. I somehow agree with him. Pero hindi po magiging cause ng fundal pressure ang kanyang kamatayan. Possible po kasi dahil sa placenta previa. Again, going back dun sa una kong sinabi na supposedly kaya nagre-require ng mga check-ups ang mga OB-GYN. Habang palapit ang iyong panganganak, kailangan mo ng mga prenatal check-up. Bakit? Para ma-avoid ang possible problem during the delivery. Then, unintentional abortion,
medyo ano ako dyan. I don't know. And again, dun sa sinabi ng medical legal, hemorrhage secondary to laceration, yes, tama siya. Dapat, kung yan nagkaroon ng maayos na check-up, yung mga prenatal check-up, this could have been avoided. Hindi na kailangan pumasok pa dun sa part ng i-deliver. Alam ka agad ni nanay whether or not she is safe to deliver NSD or normal spontaneous delivery. Kasi pag nakita na sa ultrasound na yung placenta ay nasa ilalim, partially or full, na yung placenta niya is kino-cover ang opening ng kanyang birth canal, the doctor will and always tell you na sa hospital ka mga anak. Okay, especially kung ikaw ay may placenta previa. Kasi dapat ang mauunang lumalabas ay yung bata. Kumbaga sa fundal mo, nasa ibabaw ng tiyan mo or nasa gilid ang placenta, hindi nasa ilalim. Okay, kasi ibablock nga niya. So feeling ko itong bata is nagkaroon ng fetal distress. Ito yung possible cause of his death. His or her death. Diba? I mean, condolence to the family ni Arthur. Hopefully makasuhan ng mga taong to. Okay? Would we wish na maano sila? So, I don't know. We just hope that they get the justice that they deserve. So, ayun guys. Again, dun po sa mga nanay na nanonood ngayon, hindi po rason yung wala kang pera. Hindi po rason yung tinatamad ka or what. Kung ikaw ay nagbubuntis ngayon, always make sure to visit your OB-GYN. Okay? Whether yan sa clinic, nasa lying in, or nasa kung saan. Even sa health center. Keep yourself up to date kung ano ang status ng inyong pagbubuntis. It's not only for you, but for the health of the baby. So, yun yung isang bagay na sobrang gusto ko when I was in nursing school. Dati nga gusto ko talaga. Sabi ko, parang gusto kong maging specialization ko is maternity nursing. Not because marami kang makikitang weird. Pero it's very rewarding guys. Sa totoo lang. It's very rewarding pag nakita ka ng or nagpapaanak ka. Because yung mga nanay, aabot langit ang kanilang pagpapasalamat every time na na-deliver mo ang kanilang baby ng maayos. Ayun lang. Anyway guys, thank you again for tuning in. Please don't forget to subscribe, like, and comment. If you have any question, guys, again, whatever opinion I have given today, it is just coming from experience, okay? From what I learned and from what I gained throughout my nursing school days. Even the experiences that I had. Yeah, basically that's it. If you have any questions, feel free to drop me a comment. Ngayon, kung meron mali or gusto nyong itama sa sinabi ko, feel free din po ulit. Hindi naman po tayo know-it-all. I would really love to see your comments kung ano man yung dapat at tama, kung meron mang mali dun sa sinabi ko. And on the top of that, wala po tayo masyadong alam sa mga batas-batasan pagdating sa mga ganito. But definitely, maybe in the future, meron na rin tayo mabibigyan na opinion with regards to that. Tama po ba yung unintentional? Tama po ba ang reckless imprudence resulting to homicide because of the fundal pressure? Which is basically, ang naging cause of that talaga niya is, I'd say profuse bleeding. Okay, yung pagdurugo, yung internal hemorrhage, yung internal bleeding niya, yun yung naging number 1 cause ng kanyang death. It wasn't just about, kasi talaga ang placenta previa, duduguin ka talaga dyan. Okay, so, kaya iniingatan namin ang placenta previa. Gaya ng sinabi ni Doc, dapat talaga yan is CNES. Hindi siya in NSD. What else? Yeah. I'll see you in the next vlog. Uy, may karugtong to so abangan nyo. Abangan natin.